Hello Kathleen fans! So bago yung pinaka-update natin mga kasers, ito muna ha. Another clue na naman ito kasi yung PEP po ng Philippine Entertainment Portal na sikat na tabloid at saka organization din po ito mga kasambreros ha. Napatanong din sila no at saka parang nag-agree sila dito mga kasambreros, sabi dito sa item or sa kanilang article. Catherine Bernardo na Alden Richards bibida sa Marimar remake, sabing ganon mga kasambreros. And ako, kasi nakita ko to sa mga yung kagaya kay Mama Aya na kumaga pa parang nag-confirm siya, tapos nakita ko tong logo ng PEP. So sinearch ko agad siya sa internet o sa Google or sa Chrome mga kasamaras. So ito babasahin ko mga kasamaras. Pagkatapos ng box office hit na Hello Love Again ni Catherine Bernardo na Alden Richards, hopyang-hopya ang Kathleen fans na may kasunod pang project na pagsasamahan nilang dalawa. May lumutang na usap-usapan na kesyo may nilutong drama series na collaboration daw uli ang GMA7 at ABS-CBN Studios. Ito na kaya ang pagsama muli o pagsasamahan muli ni na Catherine at Alden. So pwede, sabi niya dito, dahil may lumulutang na kwentong i-remake na naman daw nila ang Marimar na pagbibidahan ng dalawa. So sa ganda at kaseksihan ngayon ni Catherine, perfect siyang Marimar. At sino pa ba ang pwedeng maging seryo kundi walang iba kundi si Sir Alden mga kasers. Ayon sa ilang napagtanungan namin, may pag-uusap daw talaga ang dalawang network tungkol sa collaboration na ito. So talagang excited tayo mga kasambreros. Kahit na anong teleserye, basta magsama tong dalawang to, no? Let's go, no? Sabi nga, mapapaganon talaga si Sir Alden mga kasers. Let's go. So natigil na raw ang usapan at wala na kaming balita kung itutuloy pa ba ang Kathleen teleserye. So kasi sobrang kumapatagal, parang yung iba nawawalan ng pag-asa, pero yun nga huwag tayo mawalan ng pag-asa kasi as long as may buhay tayo ay may pag-asa. So yun nga kalakip or follow up nung na-mention ko rin kanina or na-mention nung sa parang video clip ay si Marimar, si Catherine Bernardo. Tapos may ibang options na leading men mga kasambreros na sina David Licauco or Donnie Pangilinan. So yun lang yung pwede mga kasambreros kasi nga may chemistry talaga sila mga kasambreros. Hindi lang chemistry, talagang gumawa sila ng pangalan sa kasaysayan mga kasambreros. At kung hindi man na version ng Marimar, sabi nga dito, hopya or pwede rin gagawin ni Catherine ang Pinoy adaptation na Queen of Tears or When Life Gives You Tangerines. Ang ganda rin ito. Marami akong nakita dito na na parang pwede rin yung When Life Gives You Tangerines. Nakakaiyak daw to at saka sobrang ganda ng kwento. So nakikita ko lang po sa TikTok mga kasambreros. So marami pang project si Sir Alden na merong ngayon. Merong sinasabi rin dito na may dance show, sabi sa PEP. Meron siyang dance show na project with Julia Barreto mga kasambreros na mapa-exciting din ko. Itatambal si Catherine sa teleserye with Michael Sagar, River Joseph or Ralph De Leon. So pero dun tayo sa Kathleen pa rin mga kasambreros. So yun nga ang desisyon ay nakabase at nag-aantay tayo sa dalawang networks mga kasambreros kasi si Ma'am Catherine in the meantime sabi dito sa PEP ay may movie pa siya Elena 1944. So baka sa sisimulan nila after ng PGT na shoot or taping ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So antay tayo ng ng update. And then ito congratulations sa Kathleen kasi confirm kasi nangarap ako ng yung kay Alden lang kasi the highest grossing Filipino actor and actress ng mga kasambreros sa kasalukuyan. So hinanap ko kasi yung kay Catherine, kay Alden lang kasi yung ibigay ko kanina or sa isang vlog ko kanina. Sa year 2020s, si Ma'am Catherine na yung highest paid actress sa Philippine history ng showbiz mga kasambreros. So nung 1990s 1980s si Ma'am Nora Honor na namatay na. Si Ma'am Sharon Cuneta sa 1990s, 2000s si Chris Aquino, 2010s si Bea Alonzo, 2020s naman si Ma'am Catherine Bernardo Fulkerson. Kidding aside mga kasasaya po, congratulations sa Kathleen. And then syempre si Sir Alden, siyang highest paid actor sa kasalukuyan. 2020s, 2010s mga kasambreros ay si Piolo Pascual, 2000 si John Lloyd Cruz, 1990s naman
si Aga Mulak. 1980s pala, no, si Nini Mulak yung yung highest paid actor, mga kasambreros. So kumbaga parang talagang tinadhana itong Kathleen, mga kasambreros, na sila yung kasi parang wala ka nang pwedeng pangbangga sa isang box office queen, kundi box office king, no? Wala kang pwedeng ibangga sa isang Asia's multimedia superstar, kundi yung Asia's multimedia superstar din po, no? So si Ma'am Katrina at si Sir Alden. Tapos yun nga, no, wala ka na, bilyonarya, guwapo, guwapa. Naging Spanish yan, no? Pero no, yun po, mga kasambreros. And then ito, may last item tayo sa Instagram story ni Sir Alden. Talagang umaariba ang kanyang verses, no? John 15:13, "There's no greater love than to lay down one's life for one's friends." So napakaganda ng kanyang mensahe. So Bible verse ito sa John 15:13, mga kasambreros. Alright, so naman po sa ating Kathleen items sana po ipangyan po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay sobrang ganda po nito. Sana po ay patapusin natin. Ang title po ay Salitang Hinatid. Salmo 107 verse 20. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Sa English po, New Living Translation, He sent God out His word and healed them, snatching them from the door of death. Alam niyo po, yung Psalms 107:20 ay makakatagpo tayo ng powerful declaration ng God's ability and to heal, para tayo pagalingin, and to deliver. Siguro narinig yung mga spiritual deliverance kapag may mga sinasapian, pero sa atin po, deliverance from anxiety, for example, deliverance from problema sa mga finances, problema sa relationships na hindi kayo magkakasundo ng iyong pamilya, na yung kapatid, for example, na yung asawa, no? Deliverance from all these problems and trials of life. So ang verse po na ito ay nag-emphasize ng efficacy of God's word. Ibig sabihin po ng efficacy, yung sufficiency ba, na yung salitang pinahatid sa atin ng Diyos ay sapat na po, mga listeners, na nagsasuggest na yung kanyang salitang sinalita, no, word that is spoken, ay nagka-carry ng power. Yung sa Genesis nga, sabi niya, "Let there be light," and there was light, no? Sinabi niya lang, hindi siya nag-effort na kagaya ng tao na magkaroon ng tower dito, so magko-construct, no? O magkakaroon ng bahay dito, o magkakaroon ng ganito dito, so kailangan mag-construct, no? Kailangan mag-effort, kailangan pagpaguran. Siya hindi, no? Kung kaya yung salitang hinatid sa atin ay may power na po iyon, mga kasambreros. It reveals a profound truth that the divine intent behind God's word is healing and rescue. So nag-indicate din po ito na yung healing natin hindi lang kasi sa physical, yung kagalingan sa atin ay po pwedeng emotional, no? Lalong-lalo na po sa spiritual aspect natin, kasi maraming tao akala nila healthy sila physically lang, sa physical lang na kasi okay ang katawan, walang nararamdaman sa katawan, pero kapag tininan mo yung kaluluwa ay malnourished, payat, kasi hindi nagbabasa ng Biblia, walang time sa Panginoon, and so on, no? Walang time sa panalangin, so walang time sa paghahayo, walang time sa pag-share din ng gospel, so walang pag-ibig, no? May mga neutral kasi na mga tao, kumbaga pa maligamgam ka lang, hindi ka mainit, hindi ka malamig, so delikado rin po yun, mga kasambreros. Sa Christian term, tinatawag po yung spiritual dryness. Okay? Pero hindi mo siya nararamdaman kasi nga busy ka sa activities mo araw-araw. Maybe sa trabaho, no, maybe sa eskwela, maybe sa mga gawain sa bahay. When God sends His word, it serves as a remedy for our afflictions, whether they are bodily ailments, emotional struggles, or spiritual bondages. So all in one na ang salita ng Diyos. Kapag sinabi niya yun, tas tinanggap natin, mga kasambreros, ay sinisave niya tayo. Sabi nga sa last phrase niya dito ay snatching them from the door of death. So ini-snatch tayo ng Panginoon from the door, or parang sa kapahamakan, mga kasambreros. So when we look closely at this verse, we see that He sent His word signifies the initiative and active role God plays in our lives. So yung phrase kasi, di ba, yung pinakauna na sinent out niya, pinadala niya, pinahatid niya, mga kasambreros, ang kanyang salita. So there is that yung Diyos natin ay may initiative na yung active, yung pagiging active niya
para po sa ating mga buhay. And it also emphasized God's willingness to intervene in our circumstances. Kapag ang Diyos kasi ang nangialam na, okay, siya na yung pumagitna mga kasambreros, expect mo na ang miracles. Expect na natin ang yung pag-turn out, yung turning upside down ng situation. So the act of sending His word shows His compassion and care. It is an invitation for us to respond to this healing power. So bilang mga receiver, no, kasi tayong mapatatanggap ng salita mga kasambreros, dapat meron din tayong ginagawa because kung pa relationship natin, two-way process. Hindi siya si Lord lang parati nagbibigay. Kung kaya pag nananalangin tayo, hindi lang dapat always pengin noon, pengin yan, pengin noon, pengin yan. So, hingi lang tayo ng hingi without us working in His ministry or working in His kingdom. So, para kung empleyado tayo ng Diyos at saka gusto natin ng blessing at dapat ay may sahod, may benefits, kailangan magtrabaho tayo. Parang ganun siya mga sus. And this world actually is, punong-puno na ng mga busy na mga tao sa mga walang kabuluhang bagay, and then mga bagay na hindi natin nais. Pero ang Diyos po natin ay talagang andyan, no? In this verse na 107, Psalms 107:20 ay nag-illustrate ng transformative power ng word ng Panginoon natin sa ating buhay mga customers. Kasi nag-offer siya no? Pinahatid na niya. So tayo lamang ang mag-receive mga customers and work it out by the name of faith mga kasambreros. So as we continue to explore, let's understand, let's accept, let's receive God's word in our lives. Kasi at the end of the story, hindi tao ang maghuhusga sa atin, kundi ang Diyos in His word. Alright, so naman po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, the Word of God, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasambreros, and paalam po. I love you all.